Sunod-sunod na kinakasuhan at ikinukulong ang mga kilalang kritiko ng Marcos administration. Common denominator sa mga personalidad na ito ang pagiging supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kasong isinasampa sa mga ito ay may kaugnayan sa disinformation, cyber libel at sedition. Isa sa unang kinasuhan ang dating media personality at ngayon vlogger na si Jay Sonsa dahil umano sa pagpapakala ng fake medical records at unverified health reports patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaresto si Sonsa ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nitong nakaraang May 2 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas naman ng Pasay Regional Trial Court at nakapagpiyansa sa halagang 10,000 piso. Robbery extortion case naman ng kasong ikinaaresto ng social media personality at Peanut Media Gallery founder na si Franco Mabanta na nagdemand umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ng nasa 300 hanggang 350 milyong piso. Dahil naman sa paglabag sa Code of Ethics at defamation, sinuspinde ng Philippine College of Physicians ang health advocate na si Dr. Tony Liachon. Inakusahan daw ni Liachon ng katiwalian at unethical practice ang mga kapwa manggagamot sa isang public hearing nang walang basihan at ebidensya para patunayan ang kaniyang bintang partikular sa isyu ng Dengvaxia. Pinaka-latest sa kinasuhan at inaresto sa kasong cyber libel si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Walang impormasyon kung ano ang basihan at sino ang nagreklamo laban kay Singson, ngunit naniniwala ang dating gobernador na ang kaso ay bahagi ng intimidasyon at i-discredit ang kaniyang panawagan para sa investigasyon ng flood control anomaly. Ang pagkakasangkot din sa flood control controversy ang ugat ng pag-aresto at kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabing susunod na kakasuhan dahil din sa flood control anomaly si Senador Joel Villanueva. Bukod pa rito ang isinamparing plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi idineklarang campaign contributions sa kabila ng ibinesura na ito ng Commission on Elections. Kabila ang kasong kriminal naman ang hinaharap ni dating Congressman Mike Defensor. Bagamat walang kasong hinaharap sa bansa, fugitive namang itinuturing ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagtatago nito para maiwasan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Damay siya sa kasong crimes against humanity na hinaharap ni dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inaasahan ding may ilalabas na warrant of arrest ang ICC laban naman kay Senador Bongo na kasama rin sa pinangalanan sa kaso. Sa susunod na linggo naman, magsisimula na ang pre-trial sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito sa kabila ng standoff sa liderato ng Senado kung saan naging mayorya ang 12 kaysa sa itinatadhana ng konstitusyon na 13. Ang mga kasong isinampa itinuturing na mga kritiko na bahagi ng harassment ng administrasyon. Una nang sinabi ng administrasyon na paiigtingin ang kampanya laban sa pagpapakalat ng fake news. Nagpaalala na ang Commission on Human Rights laban sa posibilidad ng paglabag sa free speeches na ginagarantehan ng konstitusyon. Ang kasalukuyang pagsasampa ng kaso sa mga kritiko ay sinasabing nagdudulot ng chilling effect at angkang busalan ang pagbatikos sa mga mali ng administrasyon. Kaya ang tanong, nasa ilalim na ba tayo ng martial law? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.